Nananatiling nakaantabay ang NDRRMC at mga sangay nito sa posibleng epekto ng bagyong Yolanda. Ayon sa ahensya, sa ngayon ay wala pang naitalang malaking epekto ang bagyo sa bansa. Nag-uulat si Waywaya Makalma mula sa NDRRMC Live. Tama ka nga dyan, Kathy. Sa kabila nga ng pagdeklara ng pag-asa ng Signal Number 4 sa buong Samar, Leyte, Southern Leyte at Biliran Island, wala pang naitatala ang NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council na malaking epektong nararanasan sa ating bansa sa ngayon. Kathy, gayon pa man, nagtala naman ng 2,148 na mga stranded na pasahero sa mga pantalan ng Albay, Masbate, Camarines Sur, Bacolod, Cebu, Tagbilaran, Dumaguete at Maasin City. Gayunman, nagtala naman sa 63 fishing vessels ang mga hindi na pinahintulutan ng Coast Guard na pumalaot dahil nga sa sama ng panahon. Gayunman, mula pa kahapon o hanggang kagabi ay nagsasagawa na ng preemptive evacuation ang Barangay Bangon, Catbalogan, Samar, Salcedo, Eastern Samar, Guion, Eastern Samar, Oras, Eastern Samar, habang sa Gingoog City, Misamis Oriental ay nagtala na ng 37 pamilyang lumikas mula sa mga barangay Malinaw at Odjongan. At gayunman, nagtala rin kasi kanina ng 8 domestic flight na kinansela nga mula sa Kaap. Ang mga flight na to ay mga patungo Manila to Butuan to Manila at Manila, Surigao, Manila, Manila, Surigao at patungong Maynila at ang Cebu, Butuan at Cebu ang mga naitalang kanselado ang mga flights. Gayunman, nagdeklara naman ng mga LGUs ng pagsuspende ng klase Albay, pero ngayong sa Albay ay ngayong araw lamang sa all levels or sa lahat ng antas kinansela, habang sa Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate hanggang bukas po ay walang pasok sa lahat po ng antas, habang sa Camarines Norte hanggang bukas din walang pasok, pero ito sa preschool hanggang elementary. Sa Region 6 naman, sa Negros Oriental at Bacolod City, ngayong araw lang sila nagdeklara ng walang klase, habang sa Region 7 mula sa Bohol, Cebu Province, Lapu-Lapu City at Mandaue City hanggang bukas, all levels po ay walang pasok. Sa Region 8, ang Leyte, Samar, all levels po ay walang klase hanggang bukas. At kaugnay dyan, makakapanayam natin si Major Reynaldo Balido, ang tagapagsalita ng NDRRMC, upang bigyan pa tayo ng mga karagdagang updates patungkol nga sa pagmamonitor ng bagyong Yolanda. Sir, kamusta na po ang ating preparasyon? Meron na bang mga matitigas ang ulo na ayaw pa rin mag-evacuate sa kanilang mga tahanan? So far, wala pa naman po tayong napapaulat na ayaw tumugon sa ating panawagan, and we're glad na may mga nagkandak na nga ng preemptive evacuation, yung mga nabanggit mong mga at tuloy-tuloy pa yung isinasagawa habang wala pa hindi pa naglalandfall si bagyong Yolanda. So sir, possibly po bang tumaas ito sa mga susunod na oras ngayong actually bukas ang landfall, ina-expect natin magla-landfall ang bagyo kahit na nagtaas na ang pag-asa ng Signal Number 4 sa may Samar? Yes, tama ka. Bukas pa yung landfall, expectedly mga 9 to 10 a.m. bukas, at yun nga yung nabanggit ko, habang wala pa ay mas magandang mas maaga pag-evacuate na nakalikas na yung ating mga kababayan. Sir, sa mga nagsagawa ng preemptive evacuation, sir, kamusta naman, sir, yung pagtugon ng mga residente doon sa mga, lahat po ba sila nagsilikas? Kamusta na po din ang mga relief goods na natin, preposition para nga sa bagyo? Sapat po yung ating mga pre-position or yung mga hinandang mga relief goods. At itong mga kababayan natin na pinanawagan natin na mag-conduct ng evacuation ay wala namang nagmatigas. Sila po'y tumugon ng maayos, at alam naman natin na yung experience factor na tinatawag ay nandyan na. Ayaw na nilang mangyari sa kanila yung mga nangyari dito sa mga nakaraang kalamidad tulad ng mga nakaraang bagyo. Panghuli, sir, alam ko paulit-ulit nyo itong sinasabi, pero ano po ang abiso natin para sa ating mga kababayan na maapektuhan nga ng bagyong Yolanda? Iba yung pag-iingat pa rin. Tama ka, pa ulit-ulit yung ating panawagan at pakiusap sa kanila, sa inyo,
At tumugon po tayo. Wala pong ibang nakakaalam kundi yung ating mga local chief executives at na siyang tumitingin sa kapanganan ng bawat isa sa ating mga constituents at pasasaan ba't malalampasan din natin ito. Maraming salamat sa inyong oras. Magandang gabi. Yan po si Major Reynaldo Balido, ang tagapagsalita ng NDRRMC. Kasi banggitin ko lang tong preparasyon na ginawa ng Naval Forces Southern Luzon nga para nga sa bagyong Yolanda dahil nag-dispatch sila ng isang M35 truck. Kasama rito ang Disaster Response Operations Team para nga magpadala ng relief goods sa Albay Public Safety and Emergency Management Office. Kasama rin dito ang mga trailer-equipped gagaya ng mga diving gears, rubber boats, portable generator at squad tents para nga ma-utilize to para sa disaster response in case nga na malaki nga ang magiging epekto bagyong Yolanda sa Bicol Region. At Kathy, yan ang pinaka-latest update mula rito sa Operation Center ng NDRRMC. Maraming salamat, Waywaya Makalma.